Okay, hello class, good afternoon. So I hope na nasa okay kayo na situation right now as you are watching this. Again, hindi naman required. Pero syempre, tayo kasi ay mag-case study na rin very soon and hirap din naman kasi na maiwan tayo to other sections kasi departmental yung exam. So we really need to at least cover some of the topics na we are missing dahil sa weather, no? So if ever again meron tanong or clarification, feel free to consult, lalo na ito ay case method. We're going to discuss today yung ating case method. So I'm going to share yung slides. Yan. Okay, so I'll try to make this as briefly as possible, no? Kasi mas meron naman tayong ialat na practice case. Apologies. Apologies pala sa boses ko and uubo ako. I'm sick lang talaga ngayon. Okay, sige. Anyway, so case method tayo. Ano ba muna ang case? So again, medyo magiging weird and hindi understandable yung iba kasi ang hirap nyo i-grasp in one sitting, lalo na hindi tayo face-to-face. But as you progress sa MGT 101, you'll get the hang of it. Maiintindihan nyo naman yung mga case methods kung paano siya. I'm going to introduce lang today. So, kapag medyo may hindi nagigets, i-note na lang, tapos you can ask. And again, magkakaroon naman tayo ng practice case before tayo mag-proceed sa legit na case. Okay? Sige. So, ano muna ba yung case? Dito, highlight ko, relevant events have developed currently facing. Ibig sabihin, ito ay legit na mga nangyari sa isang business. When we say case, ito ay usually may problem na kinakaharap yung company or organization. There is this dilemma um, or they need certain strategies. And we are here as business students to address that na para i-gather natin lahat ng facts, i-gather natin yung mga data. What are we going to do with the data and how we're going to analyze it? Ano yung magiging solution natin and moving forward, ano yung sasuggest natin? Okay? So essentially, yun lang yung gagawin sa case. Meron tayong real life scenario, okay, ng mga case. Tapos, isosolve natin siya. So yun lang, yun siya. Although may mga, sometimes may mga fictional na case, pero yung mga gagamitin natin ay lahat real life. Kasi of course, medyo mas maganda kung real life kasi alam mong legit. Tapos, pwede pa natin tignan kung ano yung actual na nangyari. Okay? Yan. So, ang unang tanong is, Sir, paano kung ang case natin ay 2012? Again, you should control yourselves kung kaya na wag i-search kung ano yung totoong nangyari. Kasi even I myself, alam ko syempre yung totoong nangyari. And if isasagot niyo siya, okay, may points pa rin naman, pero I would appreciate it more if you're going to answer differently. Sir, paano po kung yun talaga yung best? Eh di patunayan nyo. Provide the case facts, analysis, and then kung talagang yun yung mag-a-arrive kayo sagot, edi go. I don't mind. Pero kung mapapansin nyo, yung mga ibibigay ko na case dito sa 101 ay available siya sa internet. Kaya yung iba sinesearch na lang. Pero maikli lang kasi yung gusto kong cases. So kung ikukumpara nyo kasi sa ibang sections, yung iba ay mga 18 pages, 20 pages. Pero for MGT 101 kasi, I feel like dapat ang mas matrain sa inyo is more on how to make a case rather than to analyze long cases. So, yun. Kung ano man yung magiging case analysis nyo, just provide it. Yun yung i-explain ko ngayon sa video. Para at least, di ba? Kasi yung iba tinatanong na, what if po, ginugol lang po sa internet, ganyan, may kita ko naman. Okay? Pero throughout my past semesters naman, we really enjoyed doing case studies together. Kasi nga, mas masaya at mas challenging kapag talagang galing sa inyo yung sagot. Okay? And as a group, gusto ko mag-usap-usap kayo about the case. Okay? So that is the case. When we say a case, yun yung analyze natin. Okay? Real situations siya, yung gagamitin natin. So paano tinuturo ang case? Case method of teaching. We have this term na Socratic method or Socrates method of teaching. So siya ay more of, excuse me kapag umuubo ako, kalma, kalma, throat, okay. Action-based learning environment siya.
Action-based kasi participatory. Gusto natin yung learning process ay more of kayo yung madaldal. Although madaldal din naman ako sa class. Pero more of kayo. Kasi magkakaroon siya ng exchange of ideas. Um, Next slide ko ah. Yung lecture kasi, more of kung sino na yung prof. So siya yung mag introduce ng topic, ng theories, ng principles. Siya yung kumbaga sa kanya yung source of information. Kapag case method, it's a dual process wherein we assume na yung mga students would be the one to give the information, to give the analysis, the explanation, the theories. The professor will just be, kumbaga parang orchestra. Siya yung mag-orchestrate ng discussion. Okay? So, kumbaga, magtatawag tayo, tapos kayo yung magsasalita. Kumbaga, parang kung paano ko ginagawa yung quiz, that's actually a Socratic method. Kumbaga, parang isa-summarize ko lang yung mga naiintindihan ko sa inyo. And then, if I'm thinking of doing, kumbaga, parang in connection to that, baka pwedeng may mag-argue. So, I think that's a good way to put in learning differently para hindi tayo puro lecture. Okay? So, yun yung kakaiba sa MGT 101. You're going to appreciate your classmates more and the way that they think, the way they behave, kung paano sila mag-discuss. Okay? So yun yung key difference ng lecture versus case method. Maganda itong success or failure. Pag lecture, based on the rate of absorption, kung paano nyo naiintindihan, that's why we get the evaluation of lecture through exams. Kasi titignan natin kung na-memorize nyo ba siya, naintindihan nyo yung concepts, yung terms. When it comes to case, ang basis natin is the level of participation or interaction. Kung wala nagre-recite, I can say, hindi nyo na-gets yung case or hindi okay yung learning environment. So, ganun siya, lecture versus case method. Sorry. So, ito, lecture, efficient way siya kasi paano ba naman? Kami lang yung binabida, di kami lang yung nagsasalita, right? So, hindi na namin kailangan i-screen yung information kasi of course, the assumption is we know what we're talking about. So, bigay lang kami ng bigay ng information. So, that's very efficient kasi kami lang yung nagsasalita. Di ba? When we're doing lecture, magtatanong ako onte, pero most of the information ay nanggagaling sa akin. But when it comes to case method, inefficient siya kasi of course we're spending time listening to each other, hindi minsan makuha yung exact na sagot. But it's effective because of course the learning is kumbaga mas malalim. So for me, it's more, of course it's better. Kasi when I was a student din naman, pag ako yung nag-recite, tapos talagang naintindihan ko siya, mas naaalala ko siya rather than just hearing it from my professors. So, mas maganda kayo talaga yung mag-analyze, i-explain nyo siya. So, you can imagine kapag case method, maganda walang notes or hindi nyo hawak yung mismong case. Para ang makita talaga natin, if you memorize yung mga case facts, di ba? Okay? So, ganun ko siya ginagawa. So, at least, come prepared sa klase, especially when it comes to case discussion. Kasi syempre, kung ano yung opinion mo, can also be different with your output kasi hindi ko rin naman hawak yung output. You can say your personal opinions doing case method. Okay? So, medyo exciting siya for me. Kung medyo mahiyain man or you're getting intimidated with the way that we are or we're going to do the case, it's okay. Okay? Nagsa-start naman tayo lahat. It's okay. Diba? Kung medyo nahihiya sa start or parang hindi nyo na-feel na mag-recite, that's one of the um, objective of case is of course to train you para kapag naging managers na kayo, 'di ba? You can speak up, you can share your thoughts, you can gain confidence in sharing what you believe or what you think. Okay? So kaya very very favorite ko talaga yung case kasi of course um students are given the chance to learn, 'di ba, how to share sa class and kayo yung bida dito pag case discussion. We're going to spend 1.5 hours or the whole um, time para mag-discuss kayo. And then, hopefully, as a class, we're going to have an output na worthy to address the problem ng ating case. Okay? Yeah. And ang maganda sa case class is
Every SEM, every class, or every section that I have, iba-iba yung sagot namin. And it's my job to connect yung mga sagot nyo. So may mga class na talagang iba yung sagot, patayin yung bida, de joke lang. Naging morbid na naman tayo. Hindi. Patalsikin yung CEO, de joke lang. Mag-open ng bagong branch or mag-restructure. Ayan, marami naman tayo matututunan kasi nga, magkikase tayo kapag syempre, proceed na tayo sa mga topics like planning, organizing, leading, controlling, tsaka HRM. Okay? Sige. Skills developed by case method. So ano matututunan natin dito? Most favorite ko yung analytical skills. Naniniwala ako na ang UP students ang pinaka grabe mag-analyze. And one of why, or one of the whys kung bakit, ay dahil sa mga techniques na ginagawa sa university. Ito kasing Socratic method ay actually from Harvard. Sila yung nag-start nito. Okay? And it's very, ano ba, very good. Very good approach. Gusto ko talaga siya. Kaya, depende sa 101, may mga ibang prof na hindi nagpapasocratic, yung iba lecture, yung iba naman ay written, sorry, na mga pag-umo. Pero ako, Socratic method talaga. Okay? Kasi yung thinking nyo ay iba, iba yung level. And just by reading the case and actually reading it and solving it on your own before you come up with a group, iba talaga yung analytical skills na madedevelop. Imagine para kang manager talaga. Pag binasa mo yung case, mapapaisip ka, if you're going to internalize the case, talagang mapapaisip ka on ano ang dapat mong gawin, no? Parang if ako yun, kung ako talaga yung bida dun sa case, ano nga dapat kong gawin? Okay? So, develop lang yung analytical mo. Application skills, ito yung isa sa mga like ko sinasabi, class. Yung mga techniques, tsaka mga concepts, kung ano yung inaral natin, I hope that you get the feeling, uh, I hope that you get the feeling na, sige sabihin ko na, kung planning yung topic class, secret lang ko na, ano yung lapit-lapit, kung planning yung topic, syempre planning yung concepts, di ba? So parang mapaisip ka, yung sagot, nasa planning. Di ba, class? Ganun lang naman yun. So, tag-isip ako sasabihin ko, pero every sem naman sinasabi ko. Hindi, parang di ba, kung planning yung topic, tapos nag-case tayo, ethics ba yung sasagot nyo? Siyempre pwede, pero more of planning concepts. Okay? So, ganun lang siya. So, you need to apply though. Kasi minsan, sasabihin nyo lang planning, class, gamit kayo ng specific terms. So, kunwari, nakita nyo, strategic planning versus operational planning. So, paano naman yun, di ba? Yun. So, dapat i-apply nyo as much as possible all the concepts that you can apply. I will appreciate it more. Pag nakita ko talaga yung lahat na gagamit yung mga concepts, kahit hindi napasok yung concept, kahit hindi na, kahit wala na palang sense, ano, hindi naman. Yung syempre ma-apply niyo yung concepts. And it's actually a skill na kaya mong i-relate doon sa problem. Kasi minsan parang ang weird ng case. Eh. Tapos parang, oo nga, no? Part pala yun ng planning. Yun pala ay application ng planning. So, parang ganun siya. Okay? Class, sorry, naka-live tayo, no? May re-replyan lang ako very, very quickly. Wait lang, sabi, sir, to ka ba? Wait lang, ha, very important na email. Ayoko kasing i-post, baka mag-out yung Zoom. Okay, going back. Creative skills. Ito is sa mga gusto ko sa mga students ko is hindi ko sila hinahayaan. Ay, sorry. Hinahayaan ko sila maging creative. In such a way na sa akin, kahit anong isagot mo, I don't mind. Okay, pakinote class. Wala akong pake kahit sobrang out of this world ng sagot nyo. Basta syempre, may basis. Okay? Isa sa mga reasons bakit ako nag-master in management is because of case study. Dahil tuwang-tuwa ako sa marketing class ko before, dahil doon ko na-feel na I am valued, wow, ang OA na. Over naman sa OA. Hindi, kasi parang, yung idea ko pala na in all of my classmates, no, na parang
yun yung sagot nilang lahat. Tapos may naisip ako kakaiba. Kapag hinayaan mo na mag-thrive yung isang student ng gano'n na pwede ka pala maging creative, then I think the learning is tripled. No? Nagiging tatlong, like 300%. Kaya gusto ko rin gawin sa inyo. Kung kayo ay medyo adventurous, kung kayo ay medyo weirdo mag-isip in terms of strategies, as long as may sense, may basis, mapapakita nyo sa analysis, okay lang sa akin. Sir, example. So, kunwari naalala ko nun, i-commercialize daw yung golden rice. Ang problem ay hindi ma-commercialize. Kumbaga, hindi ina-accept ng mga tao. Ang hirap i-penetrate ng mga consumers kasi golden rice. Para siyang GMO, which is GMO siya, pero like, yung mga consumers hindi ma-penetrate. So, ano daw gagawin? Sige nga, isip nga kayo, class. So, kunwari ganun yung problem. Iko-commercialize natin yung golden rice, which is rich in vitamin A and fortified with vitamins and minerals, let's say. Pero ayaw tanggapin ng consumers. Ano yung naiisip yung strategy? Without other any facts. Yun lang. Okay? So pwedeng, ang nangyari kasi nun, ang sagot, usually, ang sagot, tama naman yung sagot. Plus ha, hindi ko sinasabing mali. Pero there's other way para sagutin siya. Okay? So kunwari, ang sagot, usually, magkapag-partner sa government para magawa ng campaigns, ng mga rollouts, para ma-inform yung mga tao that golden rice ay okay para sa atin, rich in vitamins. Pwede rin naman na mamigay ng free taste para matikman nila na, okay, same lang din siya. So I think yun yung mga usual na magiging sagot, which is also correct. Pero yung naging sagot ko nung case na hindi ko malimutan, sabi ko, what if magba-bypass technique tayo, wag natin tignan yan as a problem, but rather an opportunity para makipag-partner, let's say, sa mga inasal or sa mga food establishments. Medyo mas mahal, pero dahil nga may government subsidy, pwede natin siya, dahil project siya, let's say, ng government, pwede natin siyang i-at par sa rice ng mga inasal. Sasabihin natin, let's say, mas masarap yung golden rice. Para lang siyang merong naging Java rice or nilagyan ng chicken oil. In a way, if ang problem natin is commercialization, mapapabilis tayo ng pagka-commercialize kasi we're going to partner with restaurants. Tapos, marirealize sa mga tao na golden rice siya later on, which is not an issue in ethics. Kasi kung binibili naman siya, let's say, ng companies, di ba? At yun yung ginagamit nila, pwede natin siya i-brand as the golden rice. Hindi na natin siya kailangan sabihin na rich in vitamin A or what. Gusto lang natin na ma-commercialize siya, which is one strategy. So, pwedeng ganun, class. Yun yung pinapoint ko na pwede ka maging creative by, of course, hitting the right, what do you call this? The uh, right strategies for the right problem. Okay? So, yan. Ang daming sinabi sa creative. Basta class, I am welcoming all of your creativeness, juice, kung ano man tawag dyan, no? In generating solutions. Huwag naman yung sobrang layo. Kung sobrang layo naman, palapitin natin with the basis, syempre, ng case facts. Okay? Communication skills naman, of course, dahil nga Socratic method tayo. Social skills, eto, natutuwa ako class kasi kapag after ng SEM, sobrang close na ng mga group. As in, siguro naman with, I hope, choose your own yung gagawin ko para at least meron na kayong, kumbaga, mas madali kasi mag-work pag friends mo na no? Although it's a double-edged sword kasi baka mamaya, pabuhat sila. But kayo din bahala. You choose your own. Kayo din bahala mag-suffer if tama or mali. Ano? Pero kung wala kayo masyadong ka-close, it's okay. Kung sino man yung wala pang group, i-group ko na lang. Okay? Sige. Pero isa sa mga aim din ng case ay syempre magkaroon kayo ng, kumbaga parang simulation on how you can work together para kayo nasa committee or nasa group na parang pag nag-work kayo, you're going to have different opinions and then kailangan nyo pa rin talaga makapag-arrive in a single solution or answer. Okay? Sorry. Interacting with the other mem. Kailangan ko talaga mag-record class kasi papalala pa lang yung sakit ko. So, kailangan ko na mag-record. Alam ko na na bukas, bedridden. Joke lang. Okay. Self-analysis skills.
Analysis of one's values, inclinations, traits. Okay? Yan. Attitude. So, self-analysis, parang analytical skills lang yan, pero mas makikilala mo lang yung sarili mo. Kasi kung ano yung binavalue mo, kunwari sa isang case, kung ano yung magiging sagot mo, it also reflects kung sino ka. Okay? Kung ano man yung nasa isip mo. And it's a good way to approach. Yan. Okay? Wait lang, class. Sorry ulit. Okay. Decision-making skills to make sound evidence-based decisions. Yeah. Isa sa mga pinaka-objective talaga ng case class ay, of course, magkaroon kayo ng, kumbaga, ng thinking ability na ito yung dapat gawin. Decision-making skills na hindi kayo, although marami tayong gray areas, pero you have to arrive with a certain agreement as a group kung ano yung magiging sagot. Okay? Yan, decision-making skills. So, general framework in case analysis. So, meron tayo ditong code which is SAPA-DAPA. Sabihin nyo nga, class, sabay-sabay. One, two, three. Sapa. May hindi sumasabay. Kita ko sa screen. Kita ko sa screen, class. Sabay ka din. O, sabihin nyo, SAPA-DAPA. One, two, three, go. Sa class, may hindi pa rin bumuka yung bibig. Kita ko. Last na. Last na. Mister, ang corny mo hanggang video. Sige. Sama, one, two, three. Sapa, dapa. Isa pa. Sapa, dapa. Isa pa, dapa. Paano pag dalawa na? Masakit na yun kasi dalawang beses ka na nadapa. Eh, sapa, dapa. Isa pang dapa. Okay, inulit pa niya. Sige. Anyway, class, para lang magising-gising kayo, baka nabobore na kayo sa video ko. Sige. Ano meaning ng sapa-dapa? So, yan yung pinaka, kumbaga, shortcut para lang meron kang, pare, paglaki mo, pagtanda mo, pag nag-work ka na, shucks, may problema, sapa-dapa. Meron ako kailangan isipin, sapa-dapa. Ano meaning ng sapa-dapa? Situation analysis, problem analysis, decision analysis, potential problem analysis. So, ang daming analysis. Eh, di tanggalin mo yung analysis. Situation, ano yung sitwasyon? So you analyze the situation, anong meron? Gather the case facts, gather whatever data you have. Then, you extract ano yung real problem. Ano yung kailangan kong isolve. And then you decide paano ako magde-decide na ito yung solution. So you have to have a basis, a matrix, an analysis, which is yun yung aral natin. And then magkakaroon ka ngayon ng solution na dadalhin mo sa potential problem or forecasting of problems or contingency plans. Paano pag hindi nag-work yung gusto ko? Paano kung ganito yung nangyari? Ano yung gagawin ko? That's why we have contingency planning sa case. Okay? So ulit nga, SAPA, DAPA. Situation, problem, decision, potential problem, analysis. Actually, kahit wala yung pa, sana pa da, okay na ako. Basta at least alam nyo lang na pag may situation, hanapin mo yung real problem, gawa ka ng solution. Yun lang naman siya. Okay? Yan. Maralin natin paano siya gagawin. When we say situation analysis, ano yun? Ay, meron pala mo ng guidelines for case preparation. Okay. Have a general feel of the whole case. Read and determine what you can get from. Okay, pagkabasa mo ng case class, I suggest basahin mo ulit. I suggest basahin mo ulit. I suggest naglag pala. Hindi. Ibig sabihin ko lang doon class, 4 to 5 times kung binabasa yung case. Kasi sa unang basa ko, wala ko naiintindihan. Pangalawang basa ko, wala pa rin ako naiintindihan. Pangatlong basa ko, may unti na ako naiintindihan. Pang-apat na basa ko, nafe-feel ko na yung problem. Pang-lima, gets ko na siya. Kaya I suggest class, mga 4 to 5 times yung basahin, yung case, bago nyo talaga maintindihan. Okay? Get a feel of the overall situation and determine the problems. Isa sa mga technique ay be empathetic rather. Ilagay niyo yung sarili niyo doon sa bida, kung sino man yung bida. Kasi madaling mag-suggest, pero kung hindi mo siya maintindihan in a way na
O nga, no? Ano ba talaga yung nafe-feel nung perspective natin or nung mga characters? So, paano siya gagawin? What is the case asking you to figure out? Possible options, criteria, option. Yan. Basahin nyo na siya. Okay? In short, intindihin niyo yung case. Okay. Problems in using the case method. Ano na yung mga nagiging problema? So, the students have to find the problem. Of course, hindi ko sasabihin kung ano yung real problem. Kung may mga case akong bibigay na hindi outright sinasabi kung ano yung toong problema, you have to figure it out. Yun ba talaga yung problema? Kasi kaya nga tayo merong analysis is we're going to help the company. Sometimes, the case is telling us na ito yung problem, when in fact, that's why we're here, is to analyze the real problem. That's what makes a case study very exciting. Kasi hindi niya outright sinasabi yung problema. Okay? There are many solutions. Yes, kaya nga kayo magkaka-group. Kaya nga kayo magkakaroon ng decision-making skills kasi matetest yung sorry, kung paano kayo magka-come up with one solution kahit lahat kayo ay may sariling solutions. Okay? Information is complete and some information may be irrelevant. So, ang tawag ko dyan ay red herring. Katulad ng isda, pag nangingisda daw, may mga nahuhuling katulad ng red herring. Which is, malaki siyang isda, mukhang okay, pero hindi siya nakakain. And lagi siyang nahahalo. Tinatapon lang ulit siya sa dagat. So just like that, yung data natin, pwede rin siyang maging parang red herring. May mga information na pwedeng napasama, pero we don't actually need to use such data. So yun yung mga titingnan nyo. Careful sa mga ganun. Okay? Cases do not offer an analysis. Of course, wala siyang nakalagay na analysis kasi kayo yung gagawa. Can present ambiguous situations. Very true. Kasi nga minsan, alam nyo ba, class, may nabasa ko before, case, nung masters ko, nag-usap lang yung characters, 10 pages. Tapos akala ko nung last page, bigla na lang siyang, and they did, ano to? And they had a short break. Kumain daw sila. Tapos pag next page ko, wala. References. So sabi ko, ano gagawin ko dito? Nag-usap lang sila. Ayan. Yun yung lowest case ko. Joke lang. Hindi ko alam yung sasagot ko. Kasi nga again, dapat mga 5 beses mo siya babasahin para maintindihan mo siya. Although, yung ibigay ko naman sa inyo ay 1 to 2 pages lang. Yan, kasi love ko naman, love ko kayo. And ang point ko nga kasi is gusto ko matutunan nyo muna mag-analyze ng case rather than testing yourself sa mahabang case. Okay? Ayan. So suggested formats of the case analysis report. So we have here format A, format B. Huwag nyo natin intindihin, I have format C. Okay? Pagsasamahin natin siya para mas mahaba. Hindi, joke. Medyo incomplete kasi pag format A lang or format B. So I will provide the format para sa klase natin. Ipopost ko sa Google Classroom. Anyhow, ito yon. Ito yung magiging format. So elements of the case analysis. So we start with point of view. Okay. A position or main character in the case with the proper authority to make decisions. So pag sinabing point of view, we start every case by analyzing kanina bang point of view dapat yung kukunin natin. Kasi it will matter for the rest of the case analysis kung kaninong POV nyo muna sinimulan. Kunwari, in a case example, kung may problema at ang POV mo ay let's say yung janitor, your solutions, your analysis should match kung ano yung kayang gawin ng isang janitor. Hindi mo pwedeng kung ang janitor yung POV mo, hindi mo pwedeng sabihin na ang solution mo is to add another branch. It doesn't make sense, di ba? Kasi one, wala siyang capability or authority to decide on that. Two, hindi niya rin kaya, assuming, di ba, for the conceptual and technical, hindi niya may isip yun ng ganong kalalim. Can suggest, pero again, hindi niya pwedeng sabihin sa board of directors. I mean, in reality, hindi pwede. So, ano yung pwedeng maging solutions kung janitor, let's say, yung kinuha yung POV? So, pwedeng bumuo ng labor union, mag, let's say, mag-rally, mag-ask for better pay or better environment, work systems. Pwede rin naman na related sa job niya. Okay? Same goes with first line managers. Kung ang kinuha mo ay let's say
fresh grad supervisor yung perspective mo. So, syempre, more of technical dahil natutunan na natin yung skills, technical skills, yung suggestions mo. So, improve operations, improve processes, hindi more of conceptual. Pero kung ang POV mo ay CEO, hindi mo naman pwedeng ding sabihin na i-check ang operations, mag-add ng staff. Hindi na yun. Ang CEO, more of big strategic plans. Okay? Yun yung aralin natin for planning. So, very important yung POV kung sino yung pipiliin nyo. And it matters kasi it might affect yung buong result ng inyong analysis. Okay? POV. Usually, class, ang POV, ginagawa siya para ma-analyze mo kanino ba talagang perspective yung makakasagot ng problem. Kaninong perspective yung dapat kunin para may right authority, enough position, and of course, enough knowledge kung ano yung real problem. Paano siya i-address. Kasi minsan CEO yung nagkukwento, pero ang kailangan mo pala ay HR manager kasi related siya sa HR. Okay? So, ganun siya. Sir, pag mamali yung POV, mali na yung buong case. May mga case na ganun, pero so far sa 101, baka minus lang. Pwedeng minus kasi syempre, mali yung nakuwang analysis eh. Pero kung maganda naman at may sense, tapos binasa ko consistent naman with the POV, so of course, may points pa rin naman siya. Analysis of relevant case facts. Dito na natin papasok yun, yung pinag-aaralan nyo dahil na-move na ng ilang beses yung exam. I think master nyo na yung macro, micro, and internal environment. Na. So dito siya papasok, class. Kailangan nyo siyang ilagay like this macro environment. So 2A, macro environment. Class, ilalagay nyo lang siya pag kailangan siya. Economic, technological, socio-cultural, ganyan. Okay? Tapos, industry environment naman, competitors, customers, suppliers, government. Ganun din siya. Okay, okay? Yan. So, tuloy-tuloy lang siya. Kung meron ka ding company analysis na gustong ilagay, if it matters, yan. Ilalagay mo siya. Class, ilalagay lang if kailangan. Ha? Hindi kailangan lahat ipilit. Kahit wala namang economic, nilalagyan ng economic. Kung ano lang talaga yung meron. Okay? Ganun lang siya. If walang macro, di walang macro. Kung mayroong industry, di may industry. Next, so yun yung relevant case facts. So may POV na tayo, relevant case facts. Next, problem analysis. Dahil again, SAPA, DAPA, so may situation analysis. Situation analysis ay done through the macro, micro, and internal analysis. Problem analysis naman is identification of case issues. Step 1. May mga options tayo on how we can do problem analysis. We have 5. Identification of case issues. So, pwede nyo siyang i-multiple, kumbaga ilagay na magkakasunod. Kunwari, 1, lack of manpower to chu-chu-chu-chu. 2, inefficient systems resulting in ganyan-ganyan. Pagka enumerate nyo na, sorry, magpa-practice case tayo, class ha, kaya medyo vague yung iba ko sinasabi. So, kunwari, dito, example, unclear decision-making processes. So, nakatype yan, class ha, unclear decision-making processes, lagay ng isang paragraph, ano yun, anong meaning nun, saan ang galing yun, yun. At ano ang nangyayari ba? Anong impact nun? Okay? Yan. Class, balik ako dito sa situation analysis. Dito, dapat wala pa kayong conclusion. Dapat dito, hindi pa kayo nag-a-assume na ito talaga yung problema. You are just stating the relevance of the case facts, how it may affect, pero hindi ka pa dapat nagsasabi na with this, the company is experiencing ganito. Hindi ka dapat nag-a-analyze. You're just stating the facts. Dito ka mag-a-analyze. Kaya pag dinala mo yung mga nandoon sa situation analysis mo, tsaka mo siya ilalagay dito sa mga issues. Ano yung mga problems? Class, kailangan naglalagay kayo dito ng mga, anong tawag doon? Negative identifier, connotations, kung ano man yung mga negative, like lack of, poor, weak, unstructured, kahit anong mga negative, kasi nga problems to. Hindi ka pwede maglagay ng positive. Problem analysis. We are trying to list down all the problems and then we're going to choose alin yung actual problem. Second, problem flow diagram. I'm going to show you an example. Simple lang to.
Hindi ganito. Gusto ko mas web. The more na para siyang gagambang web, better. Okay? So, kunwari here, look at the right side. Let's say resignations. Ang technique sa flow diagram ay laging dapat mag-a-ask ka ng why. So, ano ang bakit ano yung reason? Like, bakit siya nagre-resign? Low motivation. Bakit siya may low motivation? May job dissatisfaction. Bakit siya may job dis job dissatisfaction? May low salary, poor work conditions, lack of mentoring. So, ang mga nasa left side, ito yung root causes. Kung kaya mo pang mag-add ng low salary, kasi pangit yung structure ng company or weak yung profit or like cash flow, yan, pwede. So yung left side yung root cause, yung right side yung effect. Okay? Ito yung effect, ito yung root cause. So dito, makikita mo, dadalhin mo yung root causes, ito yung isosolve mo. Kaya mo siya ginagawa. Dito sa una, more of maganda class, okay, take note, gawin nyo siya parehas. Ilista nyo siya, okay, identify yung case issues, dalhin nyo lahat yan dito. Tapos malalaman nyo, alin sa mga pinaglilista ko, yung totoong problem. Kuha? Three. Pwede rin naman kayong gumamit ng problem tree. Pero mas preferred ko yung flow diagram kasi nakikita mo exactly yung connections nila kasi mag-arrow-arrow ka. Dito, i-enumerate mo lang yung causes, ano yung main problem, tapos ano yung effects na. Although it's a good analysis pa rin, pero I prefer itong problem analysis na problem flow ang gamit. Okay? Pwede nyo rin itong gawin. Cause and effect, ito advanced level kasi medyo kailangan mo na kailangan mong mag-identify ng at least four na mga main, sorry, main factor. Feel ko judge na ako. Parang ko, why? May main factor, may machinery, equipment, people, materials, methods. So ito naman ay pwede nyo ilagay kahit ano. Tapos may apat kayong main variables, tapos ilalagay nyo lang kung ano yung mga uh, factors na naka-affect doon. Tapos ano yung effect. Okay? So pwede rin ito. Ishikawa diagram or fishbone. Bakit fishbone? Mukha daw siyang isda. Kasi ito yung ulo, tapos ito yung tinik. So sa tinik, sa bone tayo baka sinasabi niyo, class, nagjo-joke ako ah. Fishbone talaga siya. Mukha naman talaga siyang tinik, di ba? Mukha siyang tilapia eh. Ayun, no? Yun. Tilapia talaga, sir. Oo, kasi pag bangus yan, ganun yun. Anyway, so yun. So nakita niyo yung fishbone. So Ishikawa or fishbone or cause and effect. So lalagyan niyo siya ng mga factors. Okay? Tapos ito required to class. Pakinote, required. Problem statement must be present always. Ito ay one sentence, question form. Ito yung kumbaga summary ng ano yung talagang problema. Magsa-sample case tayo, class, ha? Huwag kayo masyadong magpanik kung ano mo pinagsasabi ko dito. Pero yung problem statement, usually it goes like, which strategies or what can, kung ano man yung, kung sino man yung bida or kung sino yung company, do in order to address ano yung identified problem nyo to avoid ano yung effect. So, ganun siya. Ano yung kailangan gawin ni POV in order to address yung problem to avoid effect. Ganun yung format niya. After ng SAPA, decision analysis, nandito na tayo, paano tayo gagawa ng decision? So of course, kailangan meron tayong formulation and evaluation of alternatives. So we have to have a decision criteria. Sa decision criteria, ilalagay mo lang, usually ito, magpapakita ko after, so mga siguro 3 slides pa. Meron kang criteria on how you will base your decision as a group. So yan man ay cost effectiveness, ease of implementation, acceptance of employees, long-term impact, or sustainability. Again, develop metrics for your criteria different per case study. Baka naman case 1 to 5 nakalagay, cost effectiveness, ease of implementation. Kung hindi naman yun yung problema at hindi siya connected on how you can arrive, class pakinote, on how you can arrive to address your problem statement, hindi dapat yun yung inyong criteria.
Kailangan class lahat ng efforts nyo on your evaluation of alternatives ay gearing towards, will this answer my problem statement? Kadalasan doon na babawasan ang mga group kapag case kasi yung inanalyze yung problem ay hindi naman na-address nung inyong mga pinagsasasabi dito sa 4 or section ng formulation and evaluation of alternatives. Okay? Pakinote yun. After ng decision criteria, so let's say pinapahalagahan niyo yung profitability, culture, law, sustainability, punta tayo sa SWOT analysis. Dito pa lang kayo maggagawa ng mga alternatives. Dito pa lang kayo magkakaroon ng mga strategies. Okay? Sa SWOT analysis, didiscuss natin to in person, magkakaroon kayo ng strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Magkakaroon kayo ng matrix. Okay? SWOT analysis matrix yung tawag. Okay. Pag sinabi natin strengths and weaknesses, what the company does well, ito yung strength. So, kunwari, class, pakinote, kuha ng ballpen, kuha ng ballpen. Pag sinabing strengths at weaknesses, ito ay internal case facts. Hindi pwedeng may external. Ito ay lahat about sa company. I think lahat ng estudyante ko, case 5 na may nagkakamali pa dito. Please. Kapag SWOT, careful. Pag strengths and weaknesses, internal. What the company does well and does not do well. Yun yung strengths and weaknesses. Opportunities and threats naman, ito ay kung ano yung case facts mo sa general or macro and then micro or task environment. Yon ang ilalagay sa opportunities and threats. Please, walang company-related facts sa opportunities at threats. At hindi kailangan sobrang dami ng O at T. Pwedeng dalawa lang yan, pwedeng isa, pwedeng tatlo. Okay? Huwag ma-pressure na maglagay ng 10 opportunities at threats. Walang ganon. Okay? Kailangan lang talaga aligned siya sa case facts mo, which should be external. Pag opportunities at threats, ito ay ika-classify mo lang yung mga general and task environment na case facts mo. Okay? Sige. Mas magigets nyo to class dito. Hi, yung wala pa nakalagay. So, ito lang class, yung SWOT, hindi ko pala nilagyan ng sample. Kunwari yung strengths, matagal na yung company, madaming tao, bine-benchmark yung processes. Yung weaknesses naman ay let's say low yung cash flow or may away sa loob. Opportunities, let's say merong bagong trend, nandun yung industry natin, may trend. Yung threat, maraming mga competitors na lumalabas doon sa industry, pwedeng ganun. Ngayon, kaya siya matrix class. Yung SO, pagtutugmain mo siya. Kaya siya may SO strategies. Strategies that make use of strengths in order to take advantage of opportunities. So ano yung ibig sabihin nun? So magagawa ka ng mga example ng strategies using the strength of the company to get the opportunity. So kunwari yung sinabi ko kanina, ang strength ay matagal na sila, maraming tao, okay yung processes. Opportunities ay trend. Kunwari, may bagong trend or yung profit share ng mga nasa industry ay increasing. So, pwede kang mag-isip ng strategy on how you can seize yung ganong opportunity. So, pwedeng mag-introduce ka ng bagong product. Ikaw naman siguro ay market leader. Kung ikaw na ay matagal, okay ang processes mo, mag-introduce ka ng bagong technology or bagong mga processes or bagong product. Anything that can seize the opportunity daw by using your strength. WO naman, weaknesses and opportunities, ito naman ay paano mo naman mamimake use yung opportunity to overcome your weaknesses. Okay? So, kunwari, ang weakness mo ay low cash flow, okay? Tapos meron kang nakikitang increase ng trend sa market. So, dahil low yung cash flow mo, baka pwede ka mag-loan or pwede mong i-increase. Mag-liquidate ka ng ibang assets mo para sayang yung opportunity. So, pwede ganun siya. Okay? How can you address your weaknesses? By making use of your opportunity. Sa threat naman, ST, strategies that make use of strengths in order to counteract threats. So, kunwari, pag nag-introduce ka ng product, lagyan mo ng patent para yung mga threats mo ay mawala or yung mga competitors.
WT naman, strategies aimed at overcoming both threats and weaknesses. So kung low cash flow ka, tas yung threats mo ay madami ng dumadating na competitors, option mo class actually, magsara. Pwede yun. Di ba? Kung wala ka ng cash flow, ang dami pang competitors, lipat ka, diversify. So, pwede kang lumipat ng ibang industry or magsara ka na ng company or magbawas ka ng branch. So, pwede siya. Okay, so ganun siya i-analyze. You will do the matrix, opportunities and strengths, weaknesses, opportunities, strengths, threats, weaknesses, threats. Okay, kaya siya by group kasi para mag-usap-usap kayo and magtulungan. So from here, makakabuo kayo ng multiple strategies. Sa SO, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo yung strategies. Sa WO, ST, WT. Wala namang minimum, walang maximum. Basta may sense. Okay? Ayan. So magpa-practice tayo, class. Don't worry. From here, makikita nyo, class, magkakaroon kayo ng mga certain strategies. Okay? Ay, sabi, sir, ang dami mo sinabi. O, nabihin nyo na lang, class. Ayan, ito yan. Nag-isip tuloy ako ng sarili ko. Yan, no? Sige, yan. Elements of the case analysis. So if your group sees the need to use other frameworks such as Porter's 5, ayan, pwede. So yung nakita natin, di ba, kunwari, ang problem nyo ay more of nasa task or micro industry, nagkakaroon ng may problem ka sa suppliers, sa competitors, sa labor market, okay? Or competitor suppliers, CSC, suppliers, competitors. Ano yung isa? Competitors, suppliers, labor market. O basta yung may isa pa. Nalimutan ko. May sakit ako. Excused. Sige. Basta kung nakikita nyo ay more of micro level, bakit hindi ko maalala? Basta yan. Basta yung Porter's 5 yung ginagamit natin class. Kung naalala nyo siya. Okay? Ayan. Pwede nyo siyang gumamit kayo ng Hofstede's Cultural Index. Kung yung na-discuss natin yun, di ba, si Hofstede, nabanggit ko siya. Pwede siya kung ang problema nyo ay related na sa culture or gusto nyo mag-expand ng market or tignan nyo, pwede ba tayo mag-expand dito? So, Hofstede. You can also check Porter's Diamond Theory, uh, IFE, EFE matrix. So, plus, meron man tayong mga libro, meron din Google. Kung gusto nyo mag-explore at magpabida sa ating case, allowed. Basta syempre may sense. Bakit nyo gagamitin yung framework at tool na yun? Okay? Sige. Okay. Inaalala ko pa rin yung CSC. Bakit hindi ako papalagay? Competitors, suppliers. Pili ko tinatawanan na ako ng iba sa inyo. Kasi parang, la, nalimutan yung isa sa micro. Customers, ayun. Customers, competitors, suppliers, labor market. Tawan-tawa siya, oh. Gumiti pa. Akala mo naman naalala mo na yun, ginugol mo. To, talaga tong... De, joke lang. Okay. So kahit naman po ako ay nakakalimot, ano sa dami ng binememorize natin dito. So anyway, class, nasa na tayo? So meron tayong decision criteria. Ano lang yan? Bloopers. So meron tayong criteria. May SWOT analysis. Again, from the SWOT analysis, you're going to have multiple strategies. As a group, pipili ka na ngayon, ano yung three? Usually three. Pwede namang four, wag lang two. Three or more, ano yung swak na strategies na pwedeng mag-address sa problem statement. Yan ang tinatawag na alternatives formulation. Class, pakinote, meron akong binold dito. Yung alternative should always be one. Mutually exclusive. When we say mutually exclusive, hindi pwedeng nagko-coincide yung dalawang strategy. Kunwari, yung isa, gusto mong magawa ng bagong product. Alternative 1. Alternative 2, mag-introduce ng bagong flavor. Alternative 3, mag-introduce ng bagong packaging. Hindi siya mutually exclusive kasi one, pwede mo namang gawin yon together. Kasi yun ay connected sa isa't isa. Dapat, pag naggawa ka ng alternative, mas maganda sana, iba-ibang functions, iba-ibang management functions, business functions. And or,
iba yung approach. Ibig sabihin, iba yung implementation, iba yung mga taong gagawa, iba yung resources. Kasi ba't hindi mo na lang pag-isahin? Okay? So, ganun siya. Dapat mutually exclusive. It will not coincide. Hindi sila related sa isa't isa. But, it should have, pangatlo pala yan. Second, unbiased degree of magnitude. Minsan, yung mga groups, masyadong hype na hype. Ang ganda ng alternative 1, pang Miss Universe yung sinabi. Pagdating sa alternative 2, alam mong hindi nila pipiliin yon. At lalong pagdating sa alternative 3, alam mong inad lang nila yun para maging tatlo. Okay? So genuinely try your best, class, to at least come up with three independent, strong solutions that will address yung problem statement, which is yun yung pangatlo. Will address directly your problem statement that you have. Okay? So yun yung dapat na meron tayo sa alternatives. Okay, so dito tayo. Analysis through the use of a set of decision criteria. So kapag ba in-exit ko to, mawawala yung ano. Sir, ang boomer mo talaga. Sige, try natin. Okay, para mapag-type ako. So, yan. Sana kita pa rin ha. Kung hindi man, imagine nyo na lang yung nangyayari. Di joke lang. So, try naman natin ito sa class. So, okay lang. So, kunwari meron tayo dito decision criteria. Efficiency. Lalagyan nyo siya ng weight, let's say 20%. Market size, let's say 15%. Technical, 40%. Dapat 1 yung weighted average. Well, of course, probabilities, lagi namang 1 yung sagot, di ba? So, kung 20 plus 15, 35, plus 40, 75, so 25 yung remaining. Hmm. Okay. So, paano? Kunwari, meron daw tayong alternative. Invest in promo programs. Accept orders only up to current capacity. So, may operations. Ito naman, sales. Increasing franchising. So, kunwari tayo nag-iisip right now. Kunwari ito, irarank mo siya, class, kung ano yung pinaka aligned sa efficiency mo. Kunwari, meron kang efficiency. Efficiency is yung use of resources. So, kunwari, ang pinaka-efficient, kung gusto mo ay, pag in-explain nyo siya, class, doon sa decision criteria, when you say efficiency, pwede sabihin mo na mas matipid. Parang gano'n siya. Cost-effective, parang gano'n. Let's say, anong pinaka-matipid dito? Trito, franchising, syempre, yung pinakahuli. Accept invest in promo programs. Mas matipid class siguro ang dito. Kasi wala ka namang gagastos yan eh. Accept ka na ng orders. Ito may labas ka ng pera. So let's say ha, we base it the efficiency on the cost effectiveness. Kaya magde-decide ng decision criteria, class ha, babasahin ko siya tapos i-gets ko. Market size. Let's say ang market size meaning natin ay gaano yung ma-reach na market. I think 3 to. Kasi yung orders ay current. So wala ka naman talagang expansion dito. More of 1 ito. Kasi promo programs. And then 2. Let's say 2. Technical. So I think ito ay technological ang sinasabi. Technical. Hindi kasi ako gumawa nito kasi. Kinuha ko lang to. Siguro pwede nating sabihin technicalities. Pinakamahirap ito, no? Kasi technical masyado yung increase ng franchising. Pinakamadali, ito. Mag-i-invest ka na naman ng promo programs. Market advantage towards your competitors. I think ito, pinakagrabe yung franchising pag nagawa mo siya. Kasi, mga parang dominating to sa market. Ito kasi para play safe yung alternative 2. Tapos, class, i-multiply nyo lang siya sa decision criteria. So, kunwari, efficiency, 20% times 2, 0.4, 0.40. Ito ay 0.15. Class, multiply ko lang. 40%, 30. 40% na 3 ay 1.2. 0.5. So, ito ay 0.20. 0.45. 0.80. Tama? Pwede nyo double check ha pag mali ako or nawala ako sa ratio. 0.75. Pero wala na kayo masasabi kasi naka-video to. Sabihin nila sa GC. 0.60. Maki-compute kayo plus baka
Lakad na kayo paalis, sabi, ano ba naman to? 0.30, tapos 0.40, 0.25. Sige nga, pakiadd para magising-gising. 0.4 plus 1.2, ay, plus 0.5. O, 225. Tama ba? O, parang yung grade nyo sa 101. Joke lang. 0.45 plus 0.8 plus 0.75, 2.20. Tapos, 0.6 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.25, 1.55. So kapag ganito class, ang pipiliin natin na alternative, yung lowest. Which is, pag nag-decision criteria kang ganyan, magiging sagot nyo class as a group ay alternative 3, 1.55, or you will increase your franchising. So ganun siya ginagawa. So nagmamatter talaga yung decision criteria nyo kung ano yung, yung values and beliefs ng inyong group, kung ano yung important sa inyo. Tapos together nyo siya i-analyze. Okay? Yeah. Pwede nyo rin siyang lalagyan ng qualitative part. So, pwede nyo lang din naman lagyan ng pros and cons per alternative. So, kunwari, alternative 1, lagyan nyo ng pros and cons, tapos i-rank nyo siya. Pero ito yung required kasi ito ay quantitative. Ito, okay lang na wala. Okay lang ding meron. Tapos, class, sige. O, break time muna. Unat-unat. Mag-reply lang ako. Sorry, class, ha. Ang dami nating commercial. Ang dami lang email and important na mga email na hindi pwedeng mag-intay ng reply. Sige. So, pwede nyo may forward dito. Tsaka, class, alam nyo ba? O, sige, kwento mo tayo ng mga 2 minutes. Sir, awa na lang. Na, alam nyo ba, nalaman ko lang, last month nga ba? Or last month? Basta recent lang. Dapat pala ng mga students ay nanonood ng video. Aba, tira times 1.5 pala. Hindi para namang kaming mga chipmunk yan. So, ina-expect ko na yung boses ko, wait, ganun ba talaga yun? Or, maririnig mo lang na mabilis. So, what if bilisan ko? Tapos magugulat ka, parang mabilis masyado si sir, tapos hindi na namin maintindihan. Yung ganun kami. Tama na, sir. Ang corny mo na. Sige. Anyway, okay. Tapos na yung break. Tapos na yung break. Balik na tayo. So, class, nasa na tayo? Meron na tayong decision. Okay? So, let's say alternative 3. Dito, i-explain nyo lang ulit bakit siya yung best decision. That's letter A. And then A, sabihin yung decision nyo. B, rationale. And then C, implementation plan. Ilalagay mo lang kung ano yung, sige, magpa-practice naman tayo class eh. Basta meron siyang timeline. Ano yung activity? Sinong gagawa? And then paano? So naka-table siya, implementation plan. Yan. And the rest who will do what, when, where, and how. And then lastly, may contingency plan. Okay, finally, nandun na tayo sa pa. Sa PADAPA, nalagay mo lang dito, class, paano siya gagawin, mag-notes. So, kunwari, magkakaroon ka lang ng nobela mo sa start, in case that alternative blah, blah, blah will not be jojo, there will be certain scenarios that may affect cha-cha-cha upon implementation, such as A, B, C, D, E, F, G. Kung ano man yung mga pwedeng mangyari kung bakit hindi may implement to success yung inyong alternative. For example, if the CEO does not agree to your plan, and you want A yun. B, the employees does not respond positively to your implementation. The market is not favorable to your implementation. Kahit anong connected syempre sa alternative nyo. Okay? Ayan. And then, ano yung next na number 2 yung alternative? Which is, doon sa ating example, siya ay alternative 2. So, ang magiging ending nyo is in the case that alternative 3 will not push through because of certain reasons, ganyan-ganyan, alternative 2, ganyan, will be the contingency plan. Tapos na yun. Okay? Yun yung ating case. Ganun mag-analyze ng case. So, ito yung rubric natin for the case.
So meron ako ditong five. So 20% each. First, identification ng case facts. Kung tama siya, tama kung saan categorized, macro, micro, internal. So kung gaano ka-complete, gaano kaganda yung explanation. 20%. Analysis of issues. Kumpleto ba? Na-analyze ba? Tama ba yung connectedness nila? Make sense ba yun? Tama yung problem statement? Maganda yung analysis? Very, very okay yung framework. 20% ulit. Soundness of alternatives. May sense ba yung inyong mga alternatives? May mga pinaglalagay ba kayo dyang ewan? Or again, base natin dun sa tatlo. Same ba? Mutually exclusive ba sila? Same ba ng magnitude? And ina-address ba niyo yung problem statement? Fourth criteria natin sa lahat ng cases will be the soundness of decision. So dito napapasok yung decision criteria, paano kayo nag-analyze, and of course, ano yung naging answer nyo? Na-address ba niya talaga yung pagiging logical ng inyong sagot towards problem statement? Okay? And then lastly, ito yung nilagay ko class. Okay? Listen. Utilization of applicable management theories and or concepts. Sir, ito na ang mahiwagang tanong. Pag po ba nagpasa kami, ina-AI checker niyo po ba? Dan, 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 dan. Ang sagot, class, hindi. Okay? Hindi ako naniniwala sa AI checker. Wala pa naman ding prescribed na university level na as in legit na AI checker. And ang alam ko, wala pa naman talagang 100% na AI checker na talagang factual siya na in every run, tama yung kanyang analysis. Sir, so paano gagawin natin? Ikaw ba ay mag-check tas zero agad pag mukhang AI? Hindi. Kasi I think it's unfair to judge the students at ayoko rin naman magkaroon ng prejudice na pag may nabasa ko, ay AI lahat to. Kasi again, naniniwala ako, gawa ito ng multiple students. Pwedeng yung isang part ay parang AI. I will put, kung talagang feeling ko AI to, pero may kita nyo siya. Tapos pwede nyo siyang explain sa akin. Paano ang grading nito? Kaya ako naglagay ng 20% dito. One, gusto kong makakita ng application ng management theories as one of the objectives of case method. Kailangan maglagay kayo ng mga topics na inaaral natin. The way that I explain, the way that you think should always be connected. Gusto ko makita kung paano ko ina-explain. Ganun yung application nyo sa paper. Kasi pag nabasa ko na parang hindi naman yun yung pagkaka-explain ko at hindi yun yung tinuturo ko at hindi rin yun yung nasa libro, doon ko bibilugan na para siyang AI. And I will always be most likely correct kasi alam ko kung AI talaga siya. Kasi again, sinasabi ko na class, please, help me out also. Make it sound like you. Ibig sabihin, huwag nyo nang i-run na parang grammar check. Fix na ganito. Gets ko naman na pwede siya. But not for my class. I hope na kung ano man yan, hindi naman sa wrong grammar ay better. Pero like, please just write it on your own. Okay? And avoid using terms na magsususpecha ako. Kasi kunwari, mga financial volatility, lagi ginagamit yung mga ganun. Like, economic downturns na resulting in um, strategic imbalances. Di ba mga parang tunog chat GPT wag ganun? I mean, you can be the best writer, pero again, you are in my MGT 101 class. Use terms that you have learned sa akin. If gagamit kayo ng terms na natutunan nyo sa outside 101, cite it or lagyan nyo ng disclaimer. Or learning from Econ 11, blah, 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 blah. Tell me so that alam ko. Okay? Help me out. Kasi ang hirap din mag-check. And I am really, really trying na one, hindi tingnan yung mga students as someone na mag ai Kasi I believe, masipag kayo eh. Naniniwala ako na magagaling kayong lahat. Amidst everyone na nagsuswitch na ang cases to actual writing lang in class, which is 30 minutes, walang learning doon for me. Hindi enough. Gusto ko iuwi nyo siya, mag-group work kayo, pag-isipan nyo siya, gawin nyo siya as an actual paper. That's why, nag-alat ako ng 20% para in case, hindi naman sa masasayang yung buong paper nyo para ayoko rin kasi nung biglang mag-zero or 50% na lang. Okay? So I hope it's fair for everyone.
I will communicate with you first kapag feeling ko parang AI siya. Dito ko siya bababaan. Magiging 5%, 10%, but rest, yung apat na factors will be graded as is. Okay? I think it's fair. Kasi minsan naman talaga hindi may iwasan na wala nang time, nag-AI. But again, kaya tayo may rubrics. Okay? Yan. So, we're going to understand each other as we go along kasi five yung cases. And I really read every sentence. Okay? Talaga binabasa ko siya. And kung maririnig nyo man, I'm not sure sa P2P, pero parang nabasa ko mababa ko mag-grade. Medyo, when it comes to case. Kasi it's a group work. It's the summary of 101. And I think it's one of the, ano ba, dapat effortan. Kasi yun talaga yung mag-i-increase sa inyo ng level nyo as a student and as an individual. Okay, so try your best, masaya mag-case. And if ever naman may tanong, you can always ask me kung ganito ba, sir, paano nga ba ito ginagawa? Tama ba ito ginagawa namin? Okay. Okay? Feel free to consult lagi. Therefore, doubt is the origin of wisdom. Yan ang ating motivation quotes by Rene Descartes. So, bakit may gusto to? Plus, ang isa sa mga maganda talaga sa case is hindi dapat kayo ma-stuck into actually thinking na you have the right answer. What makes MGT 101 apart from other classes? So I think may mga social sciences naman ganito is kapag pumunta kayo sa room, you have your own answers. But when you leave, you'll have better answers. Supplemented by your peers and your classmates and by me. Kasi di ba, kapag you're doubting, doon ka mapapaisip eh. Yun na ba talaga yung sagot? Or may better pa? Yun na ba talaga yung case facts? Or am I missing something? Kasi when you doubt, doon ka talaga nagiging curious. And when you become curious, that is the start of learning. When you only become curious, doon ka lang talaga nagkakaroon ng intellectual curiosity to learning. Kasi gusto mong matuto eh. Gusto mong i-explore yung body of knowledge. And I hope, as an individual, as a student, na you really start to doubt. When you read a case, talagang isipin mo, ano yung dapat na sagot? Ano yung strategy? And I hope that you develop that in MGT 101 for the rest of the semester, for the rest of our time together, na kapag nakakita kayo, anything in life, hindi lang naman sa case, lagi mo titignan, look beyond what is given. Kung ito yung option A, ito yung option B, tignan mo pa, baka may option C. Okay? And always try to dig deeper. Read books, analyze stuff, magtingin kayo ng mga bagay-bagay. Kasi matutuwa kayo kapag mafe-feel nyo siya that your critical thinking skills are developing. Okay? Sa sarili nyo. Na pag nakita nyo yung mga bagay-bagay, nag-iiba yung pag-iisip nyo. You become more intellectual and you become more analytical. And I think it's a good thing na mabuild sa inyo as UP students. Para when you go out there as managers, you become better versions. Okay? So with that, thank you for listening. Sana hindi kayo na-bore. Sana may natutunan kayo. And of course, maganda rin pala na video to para pag mag-case na kayo, meron kayong guide kung ano yung ilalagay sa paper ninyo. So with that, keep safe. See you soon. Miss ko na kayong katawanan at syempre, miss ko na kayong turuan at matuto sa isa't isa. Okay? So with that, bye-bye class. See you soon if the weather permits. Bye! Ay, di pa pala. Stop share pa lang pala.